Welcome to my channel, guys! Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Malaking tulong na ito sa tulad kong maliit lamang na content creator. Maraming salamat po! Isang kilalang DDS vlogger, ang muling nagbahagi ng kanyang paninindigan at legal na pananaw, kaugnay sa katayuan ni Vice Presidente Sara Duterte, na sinasabing, hindi ito maaaring kasuhan o hulihin ng awtoridad, sa kasalukuyan. Ayon sa kanyang pahayag, ang pangunahing dahilan nito, ay ang katotohanan na, ang Vice Presidente ay isang, impeachable official, o isa sa mga opisyal, na nasa ilalim ng saklaw ng proseso, ng pagtitiwalag. Sa kanyang inilabas na video, ipinaliwanag ng vlogger, na batay sa konstitusyon ng Pilipinas, may tiyak na listahan ng mga posisyon at opisyal, na maaari lamang panagutin, sa pamamagitan ng impeachment process, o paglilitis sa pagtitiwalag. At hindi sa pamamagitan ng karaniwang kaso, sa mga regular na hukuman. Aniya, habang nasa pwesto si VP Sara, siya ay kabilang sa mga impeachable officials. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng arestuhin o kasuhan, sa ordinaryong paraan. Ang tanging paraan lamang, upang matanggal siya sa pwesto at mapanagot, ay sa pamamagitan ng paglilitis sa Senado, hindi sa korte o pulisya. Idinagdag pa niya, na habang may nakabinbing kaso, investigasyon o paglilitis laban sa kanya, may mga partikular na probisyon sa batas, na nagbibigay proteksyon sa mga opisyal, na nasa nasabing antas, upang hindi maapula o mapilitan, ng walang tamang proseso. Ang pahayag na ito, ay nagdulot muli ng diskusyon sa mga social media, at iba pang plataporma. Marami ang sumang-ayon, na batay sa batas, may tiyak na pagkakaiba, ang pananagutan ng mga mataas na opisyal, kumpara sa mga karaniwang, mamamayan. Gayunpaman, binigyang diin din ng ilang abogado at eksperto sa batas, na ang pagiging impeachable official, ay hindi nangangahulugang, hindi siya mapapanot, sa anumang kaso. Ayon sa mga eksperto, ang impeachment, ay para sa pag-alis sa pwesto, at pagkawala ng karapatan humawak ng pwesto, sa hinaharap. Kung may kaso siyang krimen tulad ng pagpatay, pandarambong o iba pa, na may direktang epekto sa publiko, maaari pa rin siyang iharap, sa korte. Ngunit, maaaring may kaukulang proseso at pagpapahintulot muna, mula sa naaangkop na awtoridad, bago siya mapatawan ng parusa, o maaresto. Sa kasalukuyan, patuloy na isinasagawa ang impeachment trial kay VP Sara Duterte, sa Senado. Ang isyu tungkol sa kanyang legal na katayuan, ay patuloy na pinag-uusapan ng publiko, at ng mga eksperto. Dapat lamang malaman, na ang mga opisyal na, impeachable, ay nasa ilalim ng espesyal, na proseso. Hindi ibig sabihin nito, ay immunity na siya, sa lahat ng kaso, kundi, may kaukulang tamang pamamaraan. Base sa ating saligang batas, tanging ang presidente lamang ang siyang may immunity sa mga kaso, hindi kasama ang vice president. Ang huling desisyon, ay nakadepende sa mga hukuman at sa mga kinauukulan, base sa ebidensya, at batas. Hanggang sa may opisyal na desisyon mula sa korte o sa Senado, nananatiling paksa ng talakayan ang usaping ito. Dahil sa maling pananaw, o interpretasyon sa batas ng nasabing DDS vlogger, ay hindi napigil ang magbigay ng komento ni Alfred Mark Guzman, at supalpalin, ang nasabing DDS vlogger. Halika't panoorin natin, ang video ng komento ni Alfred Mark Guzman. Pwede ba talaga? Ang isang impeachable officers, ay aarestuhin na lang ng ganun-ganun na lang, at labasan ng warrant of arrest, na pambarangay na kaso, anak ng kagwang. Wala na ba tayong tinatawag na due courtesy? Wala na ba tayong respeto sa isang elected officers, lalo na vice presidente, na binoto po yan ng 32 million? So maging president, so pwedeng kasuhan na rin si Bagag ng patong-patong na kaso. Kasi impeachable officers din naman itong hinayupak na mangiwi. Tang-ina. Tarantado, tatanga-tanga ka na naman. Isa pa ito. Panibagong, didilis vloggers na naman to. Tatanga-tanga ang hinayupak na yan, no? Guys, napansin nyo ba ang narrative? Napansin nyo ba ang kanilang naratibo? Parehas na parehas kay Inday Sayad, no? Yung kanyang pinagsasasabi, parang photocopy nung mga statements ni Inday Sayad. Nasabi ba naman
hindi siya pwedeng huliin kasi at hindi siya pwedeng arestuhin kasi kung aarestuhin daw siya, di pwede na rin daw itong mga impeachable officers. 'Di ba? So parehas na parehas, 'di ba? O sabi ko sa inyo, basta didilis sobrang bobo eh. No, pinagpipilitan nilang hindi daw pwedeng arestuhin si Inday Sayan. Anong hindi? Tingnan natin kung hindi talaga pwede. Pag nilabasan ng warrant yan, ewan ko lang kung hindi yan arestuhin. Tsaka huwag kayong tatanga-tanga. Sabi ba naman di dapat pati presidente raw pwede nang arestuhin. Tatanga-tanga ang hindi nayupak. Yan ang namamana at napapala kapag ikaw ay tagasunod ni Inday Sayad. Bakit? Dahil sobrang bobo mo talaga. Di ba? Sobrang bobo mo, sobrang tanga mo. Isipin mo na pati daw ang presidente sa ating konstitusyon tulad ng sinabi ko, presidente lang ang siya nag-iisang may immunity. Immune sa kahit anong demanda. So kahit ikaw ay impeachable officers, kung hindi ka naman presidente, hindi ka immune sa demanda. So ibig sabihin kung hindi ka immune sa demanda, ibig sabihin hindi ka rin immune sa aresto. Pwede kang arestuhin. Anong sinasabi mo magkakaroon ng president? 'Di ba? Marami na anong president na sinasabi mo. ang hindi pwede ang matanggal sa posisyon. Pero yung maaresto, pwede yan. Gagawa-gawa ng krimen tapos ayaw nyong ipaparesto, sasabihin ninyo lagi harassment. Tanga-tanga ba kayo? Tapos sabi pambarangay na kaso. Yun naman pala, pambarangay na kaso. Anong kinatatakot nyo? O, di ba? Pambarangay pala yung kaso yan. Anong kinatatakot nyo? Napakalit lang na kaso niyan, grave threat. O, di ba? Makakapagpiyansa naman, may bail naman. So, anong kinatatakot ninyo? Bakit kayo natataranta? Di ba? Bakit si Inday Sayad ninyo natataranta? Maliit lang naman palang kaso yan Pambarangay lang pala So, bakit kayo natataranta? Dapat hindi kayo natataranta. Pambarangay lang kasi yan. Yung kasong yan napakaliit na pambarangay. Dapat ang appreciation nyo ay sige lang, harapin lang namin yan. Walang kakwenta-kwenta. Ang tanong, bakit kinakabahan? Bakit alumpihit? Tapos gumagawa ng mga narratives na sablay. Gumagawa ng mga katwiran na wala naman sa konstitusyon. Gumagawa ng mga katwiran na katwirang pulpol. Ginagawa ninyong immune si Sayad ninyo? Bakit? Presidente ba siya? Nag-iisa lang ang immune sa konstitusyon natin sa mga demanda. Ang presidente lang. Immune hanggat siya'y nakaupo sa pwesto. Di ba ga? Pero si Inday Sayad, kahit nakaupo siya sa pwesto, hindi yan immune, bobo. So guys, ito ang sinasabi natin na sa sobrang kabubuan, hindi na makapag-research. No? Ito yung sinasabi natin na kapag mga sinubuan ng tae, talagang kakainin ng tae, sasabihin ang sarap. Kapag sinubuan mo nga ito ng mga basta kung ano isubo sa bunganga na ito mga ito, himod nga ito sa pit nila Fentaboy, di ba? Isipin mo, pinapakain na ng tae, ang sarap pa daw. Mga didilis. Grabe ang mga yung mga vloggers nyo, puro bobo Wala bang matinu-tinut, walang matali-talino? Hanap naman kayo, oy! Isipin mo pati interpretasyon Bigla naging abogado, putik na yan. Hindi daw pwede. Bakit? Immune ba si Inday? Sige nga, pakita nyo nga sa akin. Ibasahin nga ninyo kung saan nakalagay sa konstitusyon na immune si Inday Sayad. Oo, siya ay impeachable officer pero walang nakalagay doon na immune ang impeachable officer except ang immune lang ay ang presidente. Mismong nasa konstitusyon natin yan. Ang mga impeachable officers, saan sila immune? Wala, hindi sila immune. Wala nga silang immunity. Sila lang ay pwedeng tanggalin through impeachment. No, impeachment o kaya ay resignation o kaya ay pag namatay. Pero yung immune sa demanda, walang ganon. Naniwala naman kayo, di ba? Gamit na gamit agad yung yung narrative si Inday Sayad, alam niyo naman bobo yung si Inday Sayad ninyo. Alam naman yung bobo yung po ninyo, yung pinaniwalaan nyo sa bagay, poon nyo nga Bakit naman hindi nyo paniniwalaan? Sayang ang bayad. Hala, walang kita.
Magagalit si Inday Sayad sa inyo niyan. Sasabihin, sayang na naman ang binabayad sa inyo, di ba? Kaya lang, yung pagiging tanga, ilugar nyo naman. Kagaya nito, sobrang tanga, sobrang bobo. Parang ineko lang yung sinabi ni Inday Sayad. Inulit lang talaga, as in, inulit lang talaga. No? Sabi, di pwede nang hulihin pala itong mga ito. Pwede nang hulihin ng ombudsman, pwede nang hulihin ng Supreme Court Justice, pati ang presidente. O di ba, ang tanga mo. Basta vloggers, no? Didilis vloggers, no? Talagang mahirap talaga maging didilis eh. Alam mo, ito ang pinakamahirap sa lahat na pag ikaw ay naging didilis. Talagang yung ikaw ay manatiling tanga. Ang hirap kaya manatiling tanga, ang hirap kaya manatiling bobo. Di ba? Oh. Paano ba naman paano mo ididepensa yung ganyan? Paano mo talaga, at ito mahirap panindigan talaga yung alam mong mali at katangahan. Pero kailangan mong panindigan kasi hindi ka matatawag na didilis pag hindi mo pinanindigan yan. Higit sa lahat, hindi ka makakasama sa payroll nila pag hindi mo pinanindigan na ang pagiging tanga bilang didilis. Bakit? Requirements yan eh. Yan ang kanilang trademark. Pag ikaw ay hindi bobo at hindi tanga, hindi ka didilis. Matik yan, trademark nila yan. So, kailangan talaga, requirements talaga sa kanila na maging bobo at tanga. Otherwise, hindi ka pwede, no? Kaya kayong mga loyalista na nagpaplano kayo maging didilis, mag-isip-isip kayo. Kaya nyo ba maging tanga? Kaya nyo ba araw-araw maging bobo? Ako nga wag nyo akong tatawagin didilis, mga hinayupa kayo. Tawagin nyo na ako sa gusto nyong tawagin, ha? Bakla, bayot, bangag, adik, ano pa ba? Di ba? Bayaran, maleta, kung ano-ano, unano, pandak, di ba? Kahit anong adhom. Gawin nyo na, itawag nyo na sa akin, wala akong pakialam, di ako tatalban yan. Pero subukan nyo kung tawagin didilis, mag-aaway talaga tayo. Dahil hindi talaga ako papayag maging didilis, no? At hindi ako papayag na tawagin akong didilis. Yak! Kadiri kaya ang tawagin ka mga didilis. What the heck? Tawagin ka na sa iba, wag lang didilis talaga. O wag, di ba? Kakadiri na kakasuka, kaya, di ba? Sipin mo, araw-araw kang tanga. Araw-araw kang bobo. Mahirap talaga yon. O, di ba? Kaya, yun lang. Sa mga bobong didilis dyan na nyo, manatili kayong maging mga bobo at may sayad, tsaka yung pagiging bobo at may sayad, inyo na yan. Hindi kami interesado dyan. Sarilinin nyo na yan. Total, inaangkin nyo na rin lang inyong-inyo. Hindi kami makikipag-agawan dyan. Matili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!